Naranasan mo na bang magmahal ng tamang tao, pero hindi sa tamang panahon at pagkakataon? Hello, Ate Ann. Itago mo na lang ako sa pangalang Lovely, 28 years old. May best friend akong lalaki, Ate Ann. Itago na lang natin siya sa pangalang Rex. Sa naaalala ko, walang araw na hindi kami magkasama. Kababata ko talaga si Rex. Magkakilala yung pamilya namin, magkapit-bahay kami. Pareho din kami ng church. Hanggang sa nakapagtapos na kami ng college, and guess what? Pareho din kami ng trabaho, kumbaga, sabay kami ni Rex inaabot yung mga pangarap namin at unti-unti itong natutupad, yung level ng friendship namin, Ate Ann, ay kaya na namin umutot sa harap ng isa't isa, nakakadiri at nakakatawa man pakinggan, pero totoo po yun. Sa sobrang gaan na namin sa isa't isa, naging magkasintahan kami, Ate Ann. Nung nagdesisyon si Rex na ligawan ako, nagtawanan pa kaming dalawa kasi parang feeling ko nagtitrip lang siya. Prank, kumbaga. Pero in all fairness, seryoso pala talaga siya. Nung una natatakot akong sagutin siya. Gusto ko nga friends lang kami kasi paano pag hindi nag-work yung relationship for sure, masisira yung friendship namin. As time goes by, Ate Ann, sobrang thankful ako na sinagot ko si Rex. At minahal namin ang isa't isa, feeling ko talaga meant to be kami. Umaapaw yung pagmamahal, umaapaw din yung respeto namin sa isa't isa, sa relationship namin center talaga si God. Kung iisipin ko nga, ang perfect naman sa feeling, mapapasana all ka talaga. Habang tumatagal, Ate Ann, may napansin ako kay Rex. Every time na magkasama kami, may joke siya na kinaiinisan ko. Minsan kasi nagbibiro siya na kunwari hindi niya ako kilala. Bigla niyang sasabihin, "Sino ka? Nasaan ako?" Tapos tatahimik siya matutulala and sabay sabi ng joke lang. Umabot pa sa punto na nag-aaway na kami nang dahil lang sa joke na yon, sa dinami-dami ba naman ng joke sa Earth, bakit yun pa napili niya? Ang weird lang talaga. Hanggang sa dumating yung 5th year anniversary namin, nakaplano na how to celebrate it. So ako naman, sobrang excited kasi out of town yun, naka-ready na lahat. Kinabukasan super waiting na ako sa kanya, tinatawagan ko na siya. Walang sumasagot, pati parents niya hindi rin sumasagot. So naiinis na ako, galit na ako, nagmumura na talaga ako, "Sorry Lord!" Then, my phone ring tumatawag nanay ni Rex. Pinapapunta ako sa isang hospital. So ako naman kinakabahan na Ate Ann kasi. Anong gagawin ko dun? May na-hospital ba? Sinong na-hospital? Ang gulo na ng utak ko habang nagmamaneho. Pagdating ko, sinalubong ako ng mama ni Rex, niyaka pa ako. Tahimik lang siya habang naglalakad kami papunta sa isang room. Pagbukas ng pinto, Ate Ann, pagkapasok ko bumungad sa akin si Rex na nakahega at maraming tubo ang nakakabit sa ulo niya. Siyempre, gulat na gulat ako. Bakit ka nakahega? May lakad pa tayo. Tapos may inabot sa akin ng nanay ni Rex. Bouquet of flowers na may kasamang card, nakasulat dun, Happy 5th Anniversary. My lovely, sino ka? Nasaan ako? Joke lang, naiinis na naman yan. Happy anniversary to the only person in the world that I want beside me every day and every night for the rest my life. I love you, sweetheart. At doon na ako humagolgol sa iyak, Ate Ann. Walang tigil na iyak. Pinaliwanag sa akin ni tita ang lahat. May tumor daw sa utak ni Rex, na habang tumatagal lumalaki at lumalala ito, hindi niya pinaalam sa akin kasi ayaw niyang mag-alala ako ng sobra. Yung mga pagkakataon daw na nakakalimutan niya ako. Mga sintomas daw yun sa ulo niya na pinipilit niyang gawing joke. Mas okay daw na mainis na lang ako kaysa mag-alala sa kalagayan niya. Sobrang sakit, Ate Ann, na makita yung taong pinakamamahal mo at nagpapasaya sa'yo simula bata pa kayo na nag-aagaw buhay. Hindi mo alam kung hanggang kailan na lang siya dito sa mundo. Araw at gabi, nasa hospital lang ako, kasama niya, kinakausap siya, kasi alam ko nakikinig siya, ayaw kong umalis sa tabi niya, Ate Ann, pinipilit ko maging malakas, kasi sabi ng doctor anytime pwede siyang mawala. Ang unfair ko ba kung sasabihin kong lumaban ka? Mahal, wag mo kong iwan. Na wag muna, Lord, maawa ka. Kahit alam ko naman na nahihirapan na siya, na mas makabubuting magpahinga na lang siya. Sa ngayon, Ate Ann,
Maghihintay pa rin ako na may himala at magising na siya. Hanggang dito na lang, maraming salamat po.